balik-balikan natin. Kayo ang totoo at tunay na mga nagbibigay ng mga balita araw-araw. Real talk, no? Walang cut, walang edit, walang walang pinuputol. Naka-live. Naka-live. Kung ano yung nakikita nyo, yun ang totoo. No? So kayo ang tunay na bayani sa panahon ngayon. So salamat mga vlogger sa patuloy na ginagawa ninyo ito para sa pagmamahal ng sa bayan. Kasi yung mga mainstream media, sabihin ko lang, hindi nata sila nagmahal sa bayan eh. Kasi lahat ng mga nakikita nila, totoo, kinakat nila, ginawa na nilang mali, baligtad na nga daw ang mundo eh. Yung mainstream media, baligtad na nga ang mundo. Ang tawag ko sa baligtad ang mundo. Dahil katulad ng mga nakaupo sa Wadcom, si Castro, mga komunista, baligtad ang mundo sa Kongreso, sila-sila na yun eh. Di ba? Yung mga mababait, yung mga tama ang ginagawa, wala na sa sideline. Ang namumuno ngayon doon, puro, tuwad na daan ng tuwad ba yun sa Bisaya? Tuwad. Baliktad na talaga ang kanilang ginawa. So tayo po, tuloy-tuloy lang po makipaglaban natin dahil ang ginawa lang naman natin ay ang pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Hanggang may mga luko-luko, hanggang may mga kawatan, hanggang may mga magnanakaw, hindi tayo, hanggang may mga bangag, tama ka, hindi tayo hinto hanggang mawala sila lahat dito sa Pilipinas. Ha? Ako sa tambayan, huwag kayong matulog, gumising kayo, makialam kayo, kasi sabi ko nga, ang sambayan ang nakikialam ay siyang nagbibigay lakas ng ating demokrasya. Ngunit ang sambayan tulog o walang pakialam ay siyang nagwawakas ng ating kalayaan. Yun. Sa Bisaya pa, ang lungsod na mapasagaron o makahatag kusog sa atong demokrasya. Aman ang lungsod na mapasagaron o makapukan sa atong kagawasan. Muna, yun ang question. Sir, ngayon may nag-file po si Atty. Torion Palais, nag-file ng complaint sa Committee on Ethics kay Castro. So karapat dapat talaga na yes, siya, no? Castro must answer. Castro must be disciplined in the House of Representatives. Kasi hindi na maganda yung asal niya eh. She is convicted also. At saka convicted siya. Bakit nandyan pa siya? She should be in prison. Why she's still there? So ibig sabihin, ibang pagmumukha ng Kongreso, nagpuprotect ng mga kriminal. Baligtad na ang mundo. So tama yun. She should be subjected to the Ethics Committee. Papasagutin siya doon. At dapat bigyan siya ng disiplina. Okay ba? Sir, tanong pa. Di ba yung Quadcom committee, dapat din sila managot kasi yung pinaupo nila ay convicted. Kaya nga, accessory sila eh. Di ba? Baka, they're harboring a criminal. Yes. Di ba? Sila na nagpakulong sa lawyer. They are harboring a criminal. Lahat ng mga moves po nila illegal Opo. Wala sa legal. Kaya nga, baliktad ng mundo. Yes po. Baliktad ng So sila. hindi natin dapat Kasi payagan. pinahintulutan nila yun. So, they have to answer sa taong bayan kung bakit ganun. Managot sila. So, election na next year, di ba? Sabihin ko sa mga butante nila, huwag na yung iboto yun kasi mga bubo sila. Sir, ano naman po masasabi nyo doon sa sinabi ni Atty. Gadon na bobo kayong mga DDS? Mas bobo siya. Dahil Sino ano na naman siya eh. Sinong pambansang bubo sa Pilipinas? Siya. Kasi Tawag ko sa kanya, nag-disbar siya. Kaya siya kasi bobo. nag-disbar. Oo. Kung Tawag ko siya totoong pambansang bubo. matalino siya, hindi siya na-disbar. Pambansang Siya yung bubo. pambansang bobo ng Pinas. Pero mo, Walang sinabihan pa panindigan. yan, nung nag-file siya ng disbarment kay Bibi Inday, siya pa Bakit nagsabi na basura? Bobo tapos talaga siya. Hindi, disbarment yung file niya. Tapos siya pa nagsabi na, wala daw siyang asahan doon. Bakit ka nag-file kung wala kang asahan? Di, bobo talaga. Di ba? Tapos sabi niya, Baka may i-impeach daw niya tapal, ang mga sir. May Supreme tapal. Court Justice. Hindi may may tupa. Utak. Diba? Siya yung pambansang bobo. Kaya nga, pambansang bubo sa Pilipinas. Pero yun mo, labanan mo yung 15 na justices. Di ba? Sabi, ipa-impeach niya, ano ba ito? Wala na sa mag-isip. Buwang kasi Asek. sila dun. Asek, meron kasi napapabalita na magkakaroon sila ng malawakang rally by January 15. Sino? Ang Pulahaw. So ano din po ang maring gawin o Kahit ano pang gawin nila, bayaran naman yan sila eh. Wala Nanakaw. maniwala sa kanila. Tama. Kasi ang kanilang pinaglaban mali.
Di ba? Mali ang pinaglaban. Kaya nga bayaran sila eh. Sir, saan ka makakita na the sitting administration, Oh. magrarally sila na protect a democracy. Oh. Sino bang nagpapatupad ng batas? Oh. Sino bang gumugorgor ng batas? Oh. Hindi ba sila? Oh. Pupundoan na naman ang pera ng taong bayan ng Tama. bilyon-bilyon. Tama. Mga buwang. Oo. Di ba mga buwan talaga sila? Oo. Mga buwan. In short. Kasi, Mga Sir, insane sila kasi. Sila Ano yung opinion niyo, sir, sa naging pahayag ni BBM na hindi siya pabor na i-impeach si VP Sara? Ito po ba ay isang signal at ginamit lamang ba itong grupo ng makakaliwa na mag-file ng impeachment laban kay Vice President Sara in behalf sa kanila ni Tambo? Hindi, unang-una, natatakot si BBM na ang nangyari ni Irap mangyari sa kanya. Kaya nga, Nagmalinis siya. nagmalinis. Hindi nagmalinis. Takot siya Sir, na may pag din ako, ang sir. tao ay pupunta dito sa INSA, eh matulad siya ni Irap na out ba? Tsaka si Irap, hindi naman yun na-impeach talaga. Na bumaba na lang siya dahil sa pressure na mga tao nag-alsa na laban sa kanya. Diba? So, hindi nga impeachment yun. Yun, inunahan na lang ni BBM na ayaw niya. Ang problema ngayon, kung sang-ayon pa yung quadcom ni Martin. Kasi away na yan sila eh. Iba ang utak ni Martin, iba ang utak ni Lisa, iba ang utak ni BBM. Oh, Iba sila, magkaiba sila. Kaya nga Diba? sir, ang tanong sir, naramdaman nyo ba? Kasi kung during Pinoy, Oh, anak ni Cory, di ba? Oh. Napansin natin na maraming nangyayaring hindi maganda sa bansa pero ni isang salita, wala siyang sinasabi. Para Oh. bang takot siya magsalita kasi baka balikan siya. oh. So, katulad yung laglang palagang, Oo. di ba, sa NAIA. So, wala siyang salita. Salita. Di ba? Wala siyang tapang para sawayin o takutin. Okay. So, doon natin masasabi na ito siya may kinatakutan. Ganon din ngayon kay BBM. Hindi kaya siya hostage sa sariling bansa natin, kaya hindi siya nakikialam or may naghari-harian sa kanya. Ano sa tingin niyo po? Si BBM kasi, sabi ko nga, mahina ang utak nun. Kasi lakwat siya lang alam nun. Tama nga. Diba? So, ngayon, madali yang maniwala sa mga salita Oo, na marinig hindi. niya. Kaya nga. Diba? Lalo na, nung alam niya na, nung panahon ng tatay niya, pinalis sila. Buhay na buhay yun sa utak niya. Kasi andun siya, 28 years old siya nung pinalis sila. Yun nga. So yun ang mga takot sa kanyang isip. Guni-guni yun eh. Na baka mangyari sa kanya yung mangyari sa kanyang ama. Kaya nga, hindi siya makapag-isip ng tama. Kung ako pa sa kanya, gagawin niyang tama. Pero paano mo itama na may tama ka naman sa utak? Yan talaga. So, Yan ang talaga maganda yun. talaga, sir, the best way, Talagang sir, tama talaga. para hindi lalong lumala, is bumaba siya. Kasi alam Yes. naman niya na hindi naman siya ang kumukontrola ng bansa. Yes, Diba? if he has still sanity. Kasi kung tinatakot siya dahil sa, siguro nagkaroon ng mga evidence, sa mga vision niya, Ito, kung ha. ginawang panakot, Nandyan siya dahil kay Sarah, dahil sa unity. Tama. Tama. Yan ang papanalo sa kanya eh. Dapat magkaroon naman siya ng kunting sanity yung sa ito niya. pero wala na Ito ng atang panahon ganun, sir. sana na ibigay niya kay Sarah. Para naman siya makabawi. Kaya nga. Hindi lang para sa sarili niyang bawi, kundi para sa kapakanan ng bansa natin. Yes. Kasi under his leadership, wala talagang nangyayari. Walang nangyayari. Tsaka wala na rin 3 years nagtitiwala na sa tayo. kanya. Almost 3 years na tayo. Puro empty promises yung mga kanyang sinasabi. Wala. Ang kanyang mga salita, puro basa lang yan. Basa. Pero pag tinanong siya ng walang Wala. basa, iba, hindi niya nakikita. Hindi na Iba ang mga nakakaano. sagot. So, ibig sabihin, wala talaga siya. Kaya ang kinalabasan, sabi niya, yung bigas pwede na itanim. Oo. at anihin ka agad. Yun ang ibig ko sabihin. And he should accept the fact na hindi talaga niya kaya. Yung- Dahil sa isip lang niya, wala na siyang kakayahan. Totoo. Diba? Tsaka yung ano, sir, So, yung ibigay na lang niya kay Inday Sara, yung ibibig yung ano, sir, yung bawat salita niya, parang hindi siya nagpapa-investigate. Katulad lang sa KOGC doon sa church. Oh. Sabi niya, wala daw dala-dalang baril. Pero ang lalaki ng baril. Yung ibig sabihin, ano yun, salita lang na narinig niya, hindi niya pinatingnan, walang Yun ang nagpapay. susol. Yun ang Diba? susol sa kanyang sip-sip. Yan ang sabihin mo. Yan ang sabihin mo. Diba? Baliktarin mo lahat, baliktarin mo. Pero the more na binaliktad nila ang mga So salita, nakikita kasi ng tao. nakikita ng tao, lalo na kayo ang nakikita, no? Kasi mga vlogger kayo, naniwala yung mga binayaran nilang extreme, diba? Parang bigkas ng bibig,
na tinuturo ni kay BBM, yun ang lumalabas sa media. Pero yun ay baligtad. Yun ang fake. Kayo ang totoo. Kasi kung ano nakikita nila diyan sa mga video ninyo, hindi, walang cut kayo eh. Live kayo eh. Di ba? Walang cut. O ito yung totoo. May ano, di ba? Sir, ano pong may edit, advice mo, may cut sir, eh. sa amin, sa mga sumuporta ngayon sa laban ngayon? Ano, tuloy lang natin ito kasi hindi naman, alam mo, ang laban na ito ay laban ng taong bayan. Yun ang una ninyong intindihin. Ha? Nandito kayo dahil mahal niyo ang bansa na. More than you love anybody else. Right? Yes. Nandito kayo. Kaya nga sabi ko, I go to Manila today because nagbahay mo na ako 3 days. Umuwi ako dahil nanganak yung anak ko. Kinukarga yung apo ko. Sabi ko, I'll go back to Manila because I love my country. May gagawin tayo. Kaya nga, bumalik ako dito ang malakas. So, kayo, nandito kayo, nagsasakripisyo kayo dito dahil upang magbalita kayo kung ano yung mga makikita ninyo mabalita at saka binabatukan yung mga paid trolls ni BBM. Kasi sila nagbabalita ng mali, kayo ang nagbabalita ng tama. So ngayon, kayo yung nasa tama kasi binabalita niyo yung tama. Sila ang mali, tuligsain niyo yung mga mali nila. Tama yung mga ginagawa niyo. Binabatukan niyo sila. Sir, ano po yung komento niyo sir sa sinabi ni Barbers na lahat ng mga vloggers na tumutulig sa Quadcom may kakasama? Ano daw? Tumutulig sa Quadcom. Quadcom. Well, siyempre, ganito yon. Na, Kakasuhan yung mga alam mo, sa Quadcom. si Barber kasi naiinsulto na sila eh. Kasi yung mga mali nila na bubulgan. Ibig sabihin, sikat na kayo. Kasi pinag-uusapan na kayo sa Quad. Maliban doon. Anong kaso kung Hindi, tama si yung Barbers tama? kasi ganyan, tinatakot lang ko ni Barbers. Tinatakot lang kayo dahil ibig sabihin nun, takot siya sa mga vlogger. Ano ba yung patatampot sa NBI? Yan na yan? Anong kaso na yun? So ano ikakaso nila? Illegal Live to possession eh. of, Ibig wala. sabihin, mga Face. karapatan ng kapwa Wala, natin na walang kaso. nagsasalita. Kasi mga taxpayer Walang kaso tayo yun eh. eh. Karapatan natin makialam. Karapatan Pwede natin. namin gamitin lahat. Karapatan natin yan lahat. Karapatan natin magsalita. Kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Pero mo, mas malaki ang ginastos. nagsasalita. Nang, Ikaw daw, sino daw po hindi, kayo? ako dati akong undersecretary sa Nagtatanong po sila, sir. Hindi, ako po yung dating malawak na rin yung kalaman ko sa politika. 35 years. Eh, ganun Madali lang. nila kasi makilala. Ako kasi former sa panahon ni tatay dito. Sir, ano po yung word of encouragement po para sa aming mga vlogger? Kasi hindi naman namin matitinayan na makakaramdam po kami ng takot. Unang-una, hindi naman namin kaya mag-provide ng abogado kung sakaling kami po ay kakasuhan. Sige, magandang topic yan. Huwag kayong mag-alala na yung pangamba ninyo na walang abogado na pupuntahan kayo. No, maraming abogado na tutulong sa inyo. Dahil marami pa rin abogado Si Senator na Marcos. matitino. Marami. Huwag Si kayong mag-alala. Attorney Vic. Maraming abogado Si kasi Attorney- andyan lang sila sa tabi. Oh, Diba? andyan lang sila. Andyan lang sila sa tabi. Huwag kayong mag-alala. Meron mga abogadong tutulong sa inyo. Pero ang tanong, anong kaso nila sa inyo? Yun nga. Ano Diba? daw, illegal talking. Illegal possession of Illegal daw. Alam ko, wala pang batas na. Illegal Diba? possession of cellphone. Diba? sir. Ano ito, cellphone? Pinungalan sa Lagi. inyo, sir. Wala pang ang batas dyan na pwede Wala kayong pa. manakit. About troll farm. Wala pa eh. Wala pang batas dyan. Tsaka hindi pwedeng kitilin ang batas dahil demokrasya tayo. Sir, ang tanong ng mga DD supporters, Freedom of hanggang information. kailan natin gagawin ito? Ito ba ay magpapatuloy hanggang tayo Hindi, magkakaroon? alam mo, professional nyo ito eh. This is now your profession. Kasi sabi ko nga sa inyo, na nung araw, walang balita kung hindi galing sa mainstream media. Sa mga radyo, TV, ganon. Ngayon, ang balita, nauna pa kayo. Tama. Kaya nga sabi ko, Naka-live. di ba, kaya sabi ko sa inyo, every person now becomes a social medium. Meaning, kung umawak ka ng cellphone, anytime, right there, kung may mga problema dyan, balita dyan, mas nauna ka pa kaysa ABS-CBN or GMA na pupunta sa lugar na yan. Kasi every person has a cellphone. Di ba, nakita nyo na ba, na may nag-live na, uy, may nag-disgrasya ngayon, no? Eh, saan bang ABS yan? Malayo, wala. Wala. Saan bang GMA yan? Malayo, wala. Ang cellphone, ang bagong social medium. Di
di ba? So walang makaano sa kayo ngayon tsaka lalo na kayo mga importanteng balita ang binabalita nyo in respect to issues affecting the country. Kayo yung nauna di ba? Di nawalan trabaho tuloy yung mga mainstream media. Kasi mga bahaw na sila di ba? Mga bahaw na, sabi saya pa, bahaw. Yung panis. Kayo yung tinatawag na Panis yung sa kanila. una sa balita. Una. Hindi na GMA ang una sa balita. Kayo na ang una sa balita. Vloggers na ngayon. Sir, andiyan sila sir. Baya sa balita. Sample, nung nagsalita ako doon sa nagsalita ako, si Bisdak nakakuha ng 408,000 views. Ang subscriber niya is 200,000 lang malima yung subscriber. Umabot siya doon sa pagsalita ko lang 408 views. Kung ibig lang yun, mahina na 1,000 sa oras na yan. Di ba? Pero kayo, right there, pag may Yusek, ako hindi ako vlogger ha. si Ma'am, Hindi ako hindi ka vlogger, vlogger. pero- Nag-post lang ako pero may hit 17,000 pero views. grabe na. Hindi Yun. ako ano. 408 Yun views in kaibahan. 11 days. Yun ang kaibahan ngayon. Anybody can vlog. Basta tayo lang tama. Sir, Yung ang mali kayo yun. Diba? Ano yung vlog tayo Mali, okay, vlog na mali. Okay, ako itatanong siya. Sir, may malawakang kilos protesta na gagawin bang Iglesia ni Cristo na kontra sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ang tanong ng ating mga supporters, makikiisa po ba ang lahat ng mga DDS? Siyempre, 100%. hindi ka didilis kung hindi ka makikisa. Papayagan kaya tayo ng INC sa kanilang gagawin? Hindi. Lahat naman Lahat naman umitalo. Pero hindi pa natin alam ano kanilang playbook, di ba? Game plan. Ang playbook nila sir, sinabi po sa taga ng mamamayan, bawal yung may mga bangag, may impeachment. Okay. Basta no Okay. for impeachment lang Vice President Sara. Yan lang ang kanilang goal. Pwede naman Bawal magmura. Pwede naman tayong sabay Oh, hindi na tayo magsasalita sila Sila na. magsalita sila na. Andyan lang tayo para tumayo, makiisa. Para support lang, para support. Tayo, vlog. Vlog lang tayo. So ang mga interview for impeachment lang lagi. Wag na yung mga salitang hindi maganda. Walang panawagan ng Kung resign, interview, walang bangag. kung interview, walang pananaw yun. basta yun lang. Focus sa impeachment. Makinig lang naman tayo doon. Makinig lang naman tayo. Pero sa mga interview, individual, pwede naman magsalita. Diba? Kasi interview yan, hindi naman sa... May tanong pa kayo kay sir para maka... Sir, meron po bang update kung kailan po gaganapin yung malawakang rally ng INC? This is just play by ears. Tayo na lang. Kasi hindi yan pwedeng i-publish. Secret yan. Dito tayo palagi. Malalaman Kasi na yan binabantayan ka ng pulis dito. Andiyan pa nga sir, akala ko wala na Kasi nakikita tayo Sir, final mensahe mo sir sa lahat ng mga Duterte supporters. Continue to love the Dutertes because the Dutertes love our country and we also love our country. So, hindi naman ibig sabihin na talagang fanatiko tayo, kundi nakita kasi natin anong klaseng leadership sila, kaya tayo loyal sa kanila. Yeah. Okay? Salamat sir. Salamat sir. Thank you! Sir, may sabihin sir. Sir Oliver. Ang ating kahilingan sa mga mamamayang Pilipino, patuloy po tayong manalangin. So ngayon po lumalapit po tayo sa kanila, sa mga mamayang Pilipino, lalo na yung mga nasa abroad na patuloy na tumutulong sa atin dito. So humihingi po kami ng dalangin sa bawat Pilipino. Kahit anong denomination o any religion, lumalapit po kami sa inyo na patuloy tayo manalangin. Dahil wala tayong pwedeng ibang panghawakan, kung hindi amang Diyos lang. Dahil ulitin ko po, ang kalaban po natin ay hidayat, tayo po sa tama. Pero sabi nga po natin, pag bigayaan tayo ng Diyos, sa isang maliit na bato, pwede natin silang katumbahin. Ayon sa Biblia. So, kayo po mga vlogger, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil patuloy po kayo nagsasabi ng katotohanan. Sa buhay po natin, parang pelikula, yung kontrabida, di ba? Parang bida. Pero bandang huli yung kontrabida, di ba, natatalo ng bida? Sino ngayon ang bida sa atin? Di ba? Tayong mamamayang Pilipino. Dahil ang mga kontrabida, hindi hahayaan ng Pilipinas. Yung pera nila, sandali lang yan. Kahit sabihin mo ng bilyon-bilyon ang pera nila. Dahil ang pera, madaling maubos. Pero tayo, kumakain lang tayo 3 isang araw, importante, wala tayong sakit. Sama-sama po tayo.
Di ba? Kasama-sama po tayo, nagmamahalan tayo. Sila, hindi nila malaman kung paano gagawin nila sa pera nila. Ano sabi ni VP Sara? May bahay sa Singapore, may bahay sa Amerika, may bahay sa Europe, may bahay sa Canada. Kung saan-saan. Pag bumagsak ang Pilipinas, sa Australia, pag bumagsak ang Pilipinas, anong gagawin? Iiwanan tayo. O sino ang nagawa? Tayong mga Pilipino, tayong maralitang Pilipino na naghihirap. Pero bandang huli, tayo i-raise ng Panginoon, tayo itataas. Amen. Dahil tayo mga mahihirap, tayo yung may diwa sa Diyos. Silang mayayaman, sinasagot nila ang pera. Yan ang katotohanan. Kaya dito sa EDSA, ito po yung binigay sa atin ng Diyos. Ito ang makali natin. Dahil dito matatapos ang laban natin para sa mamamayan. Kaya salamat po kami sa inyo. Lahat ng nanonood, mga pamilya nyo, kahit sa anong bansa, sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, magsama-sama po tayo. Dahil ito na po yung katotohanan. Ilabas na po natin. Mulat na mata natin, gusto na tayo. So, tapusin natin ito ng mapayapa. Hindi tayo ng titulo. Wala tayong gagawin kundi ipakita sa mga mamamayan at sa buong mundo na ang Pilipino ay nagkakaisa. Yes. Duterte ang dapat natin upo. Dahil sila lang ang nagmahal sa bansang Pilipinas. Salamat, sir. Okay?